Sa ikalimang araw pa nga ni Lucille sa probinsya ay tsaka niya nadama ang pagkahabag sa sarili. Sabi na nga ba at hindi magandang ideya na mag-inom pa siya. Hayon tuloy at para siyang tanga na nagngunguy-nguy sa bangkuan ng isang tindahan. Noon ay mag-aalas 10 na ng gabi. "Ineng!" Tawag sa kanya ng tindera mula sa loob pero hindi niya pinansin. "Ineng, magsasara na. Pabili nga." Ano yun?" "Posporo lang, salamat." At hindi pinansin ni Lucille ang tindera at ang bagong dating na bumibili. Abala siya sa pagsi-self-pity nang walang ano-ano. "Mukhang mabigat yan ng lalaking bumili ng posporo. Hindi niya ito pinansin at nananatili siyang nakaupo sa bangkuan at nakasandig sa poste ng tindahan. "Alam mo, gumagabi na. Pwedeng tumahimik ka? Ang baho-baho ng usok ng..." At naudlot ang pagsusungit niya nang mabistahan ang lalaki. Ubod ito ng puti, matangkad at maganda ang pangangatawan. Naka-full man bun ang may pagka-wavy na buhok, may manipis na bigote at anchor beard na perpekto ang pagkakaahit. Makakapal ang mga kilay, malalim ang maiitim na mga mata. Ang ilong nito ay parang yung sa mga santo sa simbahan. Napakatangos at manipis ang nose bridge. Kagaya ng mga labi nitong mamula-mula sa kabila ng nakaipit doon na isang uri ng tabako. Napakamot siya sa batok. Sa isip niya ay saksakan naman ang gwapo ang lalaking kumakausap sa kanya, bagamat ang suot nito ay tila pang magsasaka ay kay puti at kay kinis ng kutis nito. Wala siyang maisip na sasabihin pero nawala na ang urge niya na umiyak. Ang gwapo ba naman ng kaharap niya? Nginitian siya ng lalaki at, "Gabi na, mas makabubuti kung umuwi ka na." Napilitan siyang tumayo sa bangkuan at, Oo nga, sige, mauuna na ako Napamulagat si Lucille. Umaga na. Nakahiga na siya sa kanyang kama at hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang naaalala niya ay naki-Christmas party siya sa isang bar sa bayan ng nagdaang gabi. Nagpakalasing siya at nag-relapse. Nasapu niya ang noo at nahiling na sana ay wala naman siyang ginawang kahihiyan. Nang bigla ay may kumidlat sa kanyang alaala. Ang gwapong lalaki na may mabahong yosi. Napamura siya at dali-daling bumangon bago nagtatakbo papalabas ng silid. Dahil yata sa nagmamadali niyang mga yabag sa hagdan ay naalerto ang pinsan at tiyahin niya. "Oh, ano nangyari sa iyo, Lucila?" Anang tiya Paz niya. Humawak siya sa mga braso nito at nagtanong. "Tita, paano ako nakauwi kagabi? May naghatid ba sa akin na gwapo, matangkad, maputi? Ano?" Umalingaw-ngaw ang tawa ng pinsan niyang si Natalia. Kung kaya't pinagsasasabi mo. Tsaka hoy, grabe ka sa kalasingan Pati pag uwi mo hindi mo matandaan. Hoy, walang naghatid sa iyo. Mag-isa kang nakauwi kagabi. Strong independent woman ka, di ba? At napanguso siya.
Panaginip lang yata ang lahat. Pero naaalala niya na bumili nga pala ng posporo ang lalaking iyon. Tuloy ay ang tindahan naman ang sunod niyang sinugod matapos makapaligo. Gwapo? Gwapong lalaki baka mo? Tanong ng matandang tindera sa kanya. Opo, mga siguro nasa 6 feet yung taas. Gwapo, may facial hair, medyo long hair. Daddy. Anya. Daddy mukha mo ang hinahanap mo? At napakamot siya sa batok. Basta ho, may naaalala ba kayong gwapo kagabi? Walang gwapong bumibili rito. Kapapangit na mga nakatira dito eh. Mga mukhang tuyong kahoy. Kung may maliligaw mang gwapo dito, hindi maililihim sa buong baryo. Tiyak na pipilahan yon ng mga kadalagahan. Napangiwi si Lucille. Lasing nga lang yata siya ng nagdaang gabi. Kung kaya't nagpasalamat na lang siya sa ali at naglakad na pabalik sa bahay ng kanyang tiyahin. Born and raised in Manila, isang certified Manila girl si Lucille. Liberated ang tingin sa pakikipagrelasyon kaya naman halos nagbilang na ng lalaki sa buong buhay niya. Gayunpaman ay nasasaktan pa rin naman siya. Hindi nga lang niya inasahan na magre-relapse pa nga siya sa breakup nila ng ex niyang si Patrick. Nakatatlong taon din nga naman sila kaya nang ipagpalit siya nito sa mas bata ay dinamdam niyang talaga. Nagpanggap siyang okay lang at ginamit na excuse ang Pasko at New Year para magtungo sa probinsya ng kanyang ina. 2 linggong leave ang nakuha niya nang biglaan sa trabaho. Yun ay matapos na bigyan niya ng lap dance ang HR manager. From December 21 to January 3 ang kanyang bakasyon. Naisip niyang mahaba-habang panahon iyon para siya ay mag-heal. Pero hayun siya at matapos pumarty sa 5th araw niya sa probinsya ay nag-iilusyon na ng gwapong lalaki dahil sa kangangawa niya kay Patrick. Buisit! Sabay sipa niya sa nananahimik na bato sa kanyang harapan. Kagabi, mukhang malungkot ka. Ngayon naman mukhang galit ka. Dagli niyang nilingon ang pamilyar na estrangherong tinig at dagli ring inipit ang ilang hibla ng buhok sa gilid ng kanyang tenga. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis at bumati ng mamaos-maos at nagpapabebe na, "Hi." Napag-alaman ni Lucille na Emiliano ang pangalan ng gwapong lalaking nagpapawet sa kanya. Bagay na bagay rito ang pangalang iyon. Parang siya. Kung ano-ano na lang ang pinag-usapan nila ni Emiliano at hindi na niya namalayan ang paglakad ng oras. Kung hindi pa ito nagpaalala sa kanya ay baka kung saang impyerno na sila nakarating. Dumidilim na. Anito. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? No. It's okay. I'm an adult. Hindi ko na kailangan magpaalam kung saan ako magpupunta, no? Agap niya. Lumitaw ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin nang ngitian siya. Pero syempre, kailangan mo pa rin umuwi. Gumagabi na. Lumaylay ang mga balikat niya. Tinataboy na yata siya nito. Sobrang clingy naman niya kung hindi pa siya uuwi. Kakikilala pa lang nila kung sa bagay nga, no? Anyhow, free ka ba tomorrow? Pwede ba ulit tayo magkita?
Nakakabore kasi dito sa inyo. Wala man lang mapuntahan. Low-key, nagyayaya siya na ipasyal nito. Kinagat naman iyon ni Emiliano kung kaya't, "Sure, magkita tayo bukas ng 3:00 at ipapasyal kita." Ang lawak ng ngiti niya. Nang gabing iyon ay hanggang batok ang ngiti ni Lucille. Hindi iyon nakalagpas sa paningin ng tiyahin at ng pinsan niya kung kaya't, "Lucila, kinakabahan ako sa ngiti mong yan ha?" Ani Tia Paz. "Alam ko kung anong nagpapangiti riyan sa babaeng yan." Sabad at panggatong ni Natalia. "Nagkita kayo nung sinasabi mong gwapo no?" At napahagalpak siya pero hindi tumugon. "Sino yan Lucila ha?" "Tita, kalma lang. Gamimit lang namin." "So, yung gwapo nga na sinasabi mo." At nanlalaki ang mga matang tanong ni Natalia. "Sinong gwapo?" "Natalia, Lucila. Sagutin niyo ako pag uumpugin ko kayong dalawa." "Basta. Ipapakilala ko na lang sa inyo kapag hindi na awkward." Napailing si Tia Paz sa sinabing iyon ni Lucille. Tumugon naman ang tiyahin ng, "Malamang na hindi tiga rito yung lalaking tinutukoy mo Lucila. Ang sabi mo kasi kanina ay kung may naghatid sa iyo na matangkad at maputi, puro magbubukid ang mga lalaki rito at babad sa araw kaya imposible na magkaroon ng maputi rito." Hindi na siya nagkomento pa, basta't ang mahalaga ay magkikita silang muli ni Emiliano bukas. "Mag-iingat ka dito Lucila ha. Hindi ito Maynila. Baka mamaya niyan." "Oh tita, I can handle myself perfectly. Nakapagpapaikot nga ako ng mga city boys. Ano pa ba ang mga prom-de boys?" Mayabang niyang wika. "Ay talaga ba?" Sabad ni Natalia. "Talaga ba te? Di ba nga kaya ka naririto dahil niloko ka ng ex mo no?" At sinamaan niya ito ng tingin na tinawanan lang nito. "Natalia, yung bibig mo." Siya naman ang binalingan ni Tia Paz. "Ang sa akin kasi Lucila, baka mamaya hindi tao yung nakilala mo. Iba rito sa probinsya. Marami ng kwento rito ng mga babaeng niligawan at binuntis na mga maligno, engkanto, tsaka kapre. Kaya sinasabi ko na mag-iingat ka." Na-appreciate niya ang concern ni Tia Paz kaya lang ay lumilipad na kay Emiliano ang utak niya. Hindi kasi nila napag-usapan kung saan sila magkikita. Pero hindi na pala niya kailangang problemahin iyon dahil kinabukasan pagsapit ng 3:00 ng hapon at naglalakad-lakad na siya ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakikipagnitian kay Emiliano sa hindi kalayuan. "Nag-worry ako kasi hindi natin napag-usapan kung saan tayo magkikita." Anya. "Ang liit lang nitong baryo. Madali tayo magkikita." Nakangiting tugon nito bago nagpatiunang maglakad at inilahad ang kamay sa kanya. "Sumunod ka sa akin." Kinilig naman ang uterus niya nang hawakan ang malaking kamay ng lalaki. Ang pakiramdam kasi niya ay safe na safe ang pagkababae niya. Muli, hindi na naman namalaya ni Lucille ang oras. Madilim na pero ayaw pa rin niyang mawalay kay Emiliano at sa halip ay tumambay sila sa tindahan at bumili ng merienda. Kwentuhan lang sila ng kwentuhan
Tawanan ng tawanan at walang pakialam sa tindera na tinatapunan na sila ng nang-iintrigang tingin. Marites ang tawag namin sa ganyan. Bulong niya kay Emiliano na noon ay nagsisindi ng tabako. Bahong-baho siya roon, pero kung bakit ba kapag si Emiliano ang naninigarilyo ay parang mas lumalakas pa ang dating nito. Animoy mafia boss sa kanyang paningin ang lalaki. Nagsalubong ang makakapal nitong mga kilay at, "Marites?" Pinaliwanag naman niya rito ang kahulugan ng Marites at sila ay nagkatawanan na naman. "Ay ineng, manong," anang Ali. "Magsasara na ako ng tindahan." Tumayo na sila sa bangkuan. Pagtingin niya sa oras sa kanyang cellphone ay 10:00 na ng gabi. "Ang bilis naman ng oras," reklamo niya habang nire-replyan ng text ni Natalia kung nasaan na raw siya. "Dapat ka na sigurong umuwi," ani Emiliano. Malalim na rin kasi ang gabi. Napanguso ang dalaga. Ayaw pa niya talaga. Gusto pa niya itong makasama at tila nahalata iyon ng lalaki. May alam akong bahagi ng baryo kung saan napakaraming alitap-tap tuwing gabi. Gusto mo bang makita? Wala siyang pakialam sa mga alitap-tap pero napasagot na lang siya ng, "Sige." Bahagya nga lang tumambol ang kanyang dibdib nang ang tugpain nila ay ang daan patungo sa gubat. Baka kung ano ang gawin nito sa kanya, pero sa isip-isip niya, exciting. Ganoon pa man ay pinakita lang talaga ni Emiliano ang mga alitap-tap sa kanya. Isa iyong puno ng akasya na animoy may Christmas lights dahil sa kumukuti-kutitap na mga insekto. Namangha na rin naman siya, kaya lang ay, yun na ba yun? Nasa gubat silang dalawa. Tititigan lang ba nila ang mga alitap-tap? Ang ganda, hindi ba? Ani Emiliano. Nang lingunin niya ito, ay nakatitig ito sa kanya. Ibinalik niya ang intensidad ng titig nito at ilang sandali pa ay unti-unti nang lumalapit ang mukha nito sa kanya. Naamoy niya ang hindi kaaya-ayang amoy ng tabako sa hininga nito, pero ano pa bang pakialam niya? Naririto na siya. Nang hilahin siya nito sa bewang ay siya na ang sumalubong sa mga labi nito. At sa ilalim ng puno ng akasya, saksi ang mga alitap-tap ay nagsalo silang dalawa sa isang napakahabang magdamag. "Lucila, anong oras na?" Hindi pinansin ni Lucille ang galit na salubong ni Tia Paz at sa halip ay nakangiting tumugon ng, "5:30 na, tita." 5:30? 5:30 ng umaga? Samantalang 2:30 ng hapon kahapon ka umalis. San ka nang galing na babae ka? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nilagpasan niya ito maging si Natalia na himalang tahimik na nakatingin lamang sa kanya. "Ikalma nga ninyo ang mga sarili ninyo. Lalo ka na, tita, at baka kung mapaano pa kayo. At saka ano pa bang ikakagalit ninyo? Naririto na nga ako, oh." Tuloy sa pagbubunga nga ang tiya niya pero wala siyang pake. Dumiretso siya sa banyo, naghubad at naligo. Sinundan ng kanyang mga daliri ang balat niyang nalapatan ng mga labi ni Emiliano. Napahagik-gik siya matapos nun.
Pero bigla ring napangiwi nang dumapo ang kamay niya sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nakagat niya ang pang-ibabang labi at pinigilan ang matawa. Grabe si Emiliano. Pakiramdam niya tuloy ay first time niyang makipagtalik dahil nawasak yata siya ng husto. At naulit pa ang pagkikita at pakikipagtalik ni Lucille kay Emiliano. Wala siyang pakialam kung lagi na ay sa gubat sa tapat ng puno ng akasya sila nagbabanatan. Ibang klaseng sensasyon ang hatid sa kanya ng bawat pagniniig nila ng probinsyano. Ito lamang ang lalaking nagparanas sa kanya ng iba yung kaluwalhatian at alam niya kung bakit. Sa dami na ng lalaking nagdaan sa buhay niya ay ito ang may pinakamalaki, pinakamahaba at pinakamatigas na. Ano pa nga ba? Wala siyang reklamo kahit pa nakakailang paninibak ito sa kanya, lalong-lalo na sa magdamag na pinagsasaluhan nila. Hindi lang yata 3 o 5 beses na may nangyayari sa kanila sa bawat pagtatagpo nila at wala silang gamit na proteksyon. Alam naman kasi niya sa kanyang katawan kung kailan siya safe. Yun nga lang ay ilang araw na lang ang natitira niyang bakasyon. Pwede ba kitang i-invite sa bahay ni tita sa New Year? Anya. Noon ay katatapos lamang ng isang umaatikabong pagtatalik nila ni Emiliano. New Year? Tumango siya. Hindi kasi kita na-invite nung Pasko kasi syempre hindi pa naman tayo magkakilala noon eh. Kaya this New Year sana hindi ako pwede. Agad na sagot ng lalaki. Inaasahan na niya iyon. Gusto lamang niyang ipakilala ito sa tiyahin at pinsan niya para hindi na siya kinukulit ng mga iyon kung sino ang kinatatagpo niya. Ganun ba? Anya. Dahil ba sa pamilya mo? Ngumiti ito. Marami kami sa pamilya. Gusto sana kitang ipakilala sa kanila pero tsaka na siguro. Sa tamang panahon. Doon siya nakadama ng kaba. Balak pala siya nitong ipakilala sa pamilya nito. Ang kaso, kailan ang tamang panahon na iyon? Ay ilang araw na lang aalis na siya. Mas mabuti nga yatang wag na nilang makilala ang pamilya ng isa't isa at baka umasa pa ito na magtatagalang kung anong meron sila. Kung gusto mo, tayong dalawa na lang magsama sa bagong taon. Suwestyon nito na agad naman niyang sinang-ayunan. Hindi pinansin ni Lucille ang sigaw ni Tia Paz nang siya ay lumabas ng silid. Noon ay 4:00 na ng hapon ng December 31. Bisperas na ng bagong taon. Oh, saan ka na naman pupunta, Lucila? Galit nitong bulyaw habang hinahabol siya pababa ng hagdan. Diyan lang, tita. Babalik bukas. Babalik ka bukas. Natalia, halika rito at samahan mo tong pinsan mo. Kaya ko na sarili ko, tita, okay? Ibigay niyo naman na sa akin ito. Ilang araw na lang at babalik naman ako na Maynila. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling lumabas ng bahay pagkasabi nun. Dumiretso siya sa kagubatan. Sa tagpuan nila ni Emiliano sa puno ng akasya. Kaagad siyang sinalubong ng maalab na halik ng lalaki pagkakita pa lamang sa kanya.
Noon ay may araw pa. Ngunit nagmamadali na nilang inalis ang saplot ng isa't isa upang muling magsalo sa isang mainit na bakbakan. Natatawa pa siya nang sabihin kay Emiliano na sabayan na nila ang putukan sa bagong taon. Napangiti lamang ito at naiiling na pumayag. Pagpatak nga ng 12 ng hating gabi ay sabay pa silang napaungol sa kaluwalhatian. Ngunit kasabay ng ligayang nadama ni Lucille ay ang paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Wari kasi niya ay nag-iba sa kanyang paningin ang anyo ni Emiliano. Mula sa maputi, guwapo, ala Jason Momoa nitong buhok at manipis nitong anchor beard, ay tila ba nagmuka itong taong grasa na nanlilimahid at may malagkit na buhok. Napakurap lamang siya at nagbalik ang makalaglag panty nitong anyo. Gayunpaman ay may naramdaman pa rin siyang takot sa kanyang kaibuturan. Pakiramdam kasi niya ay mas lumalaki at namamaga sa loob niya ang pagkalalaki nito. Akmang itutulak na niya si Emiliano, ngunit ito na mismo ang kumalas sa kanya. Napangiti na lamang siya ng bahagya at maya-maya'y nagwika si Emiliano. Bigla ko lang naisip, gusto mo bang sumama sa bahay namin? At nang makilala mo na ang kaanak ko? Siguradong matutuwa sila kapag nakilala nila ang babae makakasama ko habang buhay. Noon ay nabura ang ngiti sa kanyang mga labi. Seryoso na nga yata ito. Kaya naman sinabi na niya ang katotohanan. Ano kasi, aalis na ako sa Makalaway. Babalik na ako ng Maynila. Kailan ka naman babalik dito? Maagap na tanong nito. Napakamot siya sa batok. Isa-isa na niyang dinampot ang mga damit at isinuot. Matatagalan siguro. Sa Manila naman kasi talaga ako namumuhay. Nagbabakasyon lang ako rito eh. Casual niyang sabi. Piting nananalangin na wag nitong ikagalit ang lahat. Malay ba niyang kasama na pala sa plano nito sa kanilang dalawa ang forever? Kung kaya't kalmado na lang sinabi ng lalaking, ayos lang yan. Babalik ka rin naman agad eh. Tumayo na rin ito at nagbihis. Halika na, hinahanap ka na ng pamilya mo para magdiwang ng bagong taon. Napangiti na lamang siya. Mabuti na lamang at magaan ang pagtanggap nito sa kanyang sinabi. Ngunit nang sumunod na araw ay walang Emiliano na nagpakita sa kanya. Binaybay na niya ang kagubatan. Naghintay sa kanilang tagpuan pero walang lumitaw na Emiliano. Di yata't siya pa nga ang nang-ghost. Nagpunta siya sa tindahan at nagtanong sa ali roon kung alam ba nito kung saan naninirahan ang lalaking kasama niyang tumambay sa tindahan nito. Abay, hindi. Kailan ko lang naman nakita yung palaboy mong kaibigan? Nito. Pagak siyang napatawa. Palaboy ho? Mukha bang palaboy sa inyo yun? Ang gwapo nga. Ang ali naman ang napatawa. Patatawarin ka naman, Ining. Ganoon pala ang gwapo sa inyo mga tiga Maynila? Ay mukha sigurong artista para sa iyo ang asawa kong bungal ano? At kay lakas pa nga ng tawa nito. Nayamot na siya
dahil sa nakakainsulto nitong tawa. Sa isip niya ay naiinggit lang ito dahil mukhang kuhol ang asawa nitong nasisilip niya minsan sa tindahan. Umuwing bigo sa bahay ni Tia Paz si Lucille. Nag-aalala siyang hindi na makapagpapaalam pa kay Emiliano dahil bukas na ng tanghali ang alis niya. May pasok na siya sa January 4. Malay mo naman, biglang humabol sa bus yung macho guapito papi chulo mo. Ani Natalia habang tinutulungan siyang mag-empake ng mga gamit. Napahalumbaba siya sa bintana. Sana nga, hindi ko pa naman alam yung number niya. Oh, weird ha? Halos lahat ng kakilala ko rito may cellphone na. Baka naman may tinatago yung Emiliano mo. Napalabi siya at, Edi Shing, huwag na nga siyang magpakita sa akin kung ganun. Natawa naman si Natalia at, umuwi ka na lang rito sa Holy Week. Baka magkaroon pa ng continuation niyang Christmas romance niyo. Napangiti siyang muli at, magandang idea yan ah. Pero sana makita ko talaga siya bukas. Ngawa pa rin niya. At hindi naman siya binigo ni Emiliano. Kinabukasan nga, bago pa man siya makasakay ng bus pa Maynila, ay nakita niya itong nakahalo sa iba pang pasahero. Kitang-kita niya agad ito dahil sa tangkad nito. Patakbo siyang sumugod sa lalaki. Kasunod naman niya si Natalia na atat itong makilala. Emiliano! At niyakap pa niya ito ngunit hinila siyang bigla ni Natalia. Lucille, okay ka lang ba? Manghang bulalas nito at ang itsura ay tila ba gulat na gulat. Bakit ba? Asar niyang turan bago nagpumiglas sa hawak ng pinsan. Umayos ka nga, nakakahiya kay Emiliano oh. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at kay Emiliano bagong ngumiwi. Ito yung pinagmamalaki mong macho guapito papi chulo mo? Mas pipiliin ko pa si Mang Trebot na mister ni Aling Sosa na may tindahan doon sa kanto. Lucille naman, saksakan naman pala ng pangit ang taste mo sa… At bigla na lamang itong nanahimik nang lumipad ang tingin sa lalaki bago naglakad palayo sa kanila. Mangha namang nakamata si Lucille sa papalayong pinsan. Hindi siya makapaniwala sa mga panlalait na lumabas sa bibig nito. Nang mapatingin siya kay Emiliano ay titig na titig ito kay Natalia. Abot-abot ang paghingi niya ng paumanhin sa inasal ng kanyang pinsan pero ngumiti lamang ito at sinabing ayos lamang ang lahat. Tinangka niyang kunin ang cellphone number nito pero wala raw ito noon. Bumalik ka na lang kaagad. Makahulugan nitong wika bago siya hinalikan sa noo. Unang araw sa trabaho sa Maynila ay ibig nang magbalik ni Lucille sa probinsya. Wala siyang ganang magtrabaho kung tutuusin at pakiramdam kasi niya ay nalosyang siya ng husto dahil sa ilang araw ng mainit na pagtatalik. Gayunman ay iba naman ang sinasabi ng mga katrabaho niya. Mukhang nasulit daw niya ang kanyang Christmas vacation dahil blooming siya pagbalik. Isama naman daw niya sa kanilang probinsya ang mga ito para maging fresh looking din. Panay ang sagot niya ng oo pero sa isipan ay ayaw niya dahil baka magsabunutan pa sila dahil kay Emiliano. And speaking of Emiliano, napapansin niya na tila lumalaki ang kanyang puson. Nangangamba siya na baka natsyempohan siya nito at nabuntis. Ngunit ganun ba iyon kabilis?
Halos 1 linggo lamang ay umuumbok na ang kanyang tiyan. Nagsuot na lamang siya ng mga skirt para maitago ang paglobo ng tiyan niya. Ngunit makaraan pa ang 2 linggo ay mas lumaki na iyon. Hindi na niya makuhang itago at naiilang na siyang lumabas ng bahay. Inaalala talaga niya na baka nabuntis nga siya ni Emiliano, kaya naman nagpa-check up na siya sa OB-GYN. Posible po ba to, Dok? 2 weeks after ng intercourse namin, lumaki na ng ganito yung tiyan ko? Tanong niya. Hawak ang tape measure na pinansukat sa kanyang tiyan ay napailing ang doktora. I don't understand what you mean, Lucille. 23 inches lang ang tiyan mo. Malaki na ba yan sa iyo? Napamaang siya at, Dok, paanong… May tinatawag tayong phantom pregnancy. Yun yung pag-aakala ng isang babae na nararamdaman at nakikita niya ang symptoms ng pagbubuntis. Pero the truth is, illusion lamang ang lahat. Panandaliang kumalma ang kalooban niya. Baka nga ganoon lamang ang kondisyon niya. Ngunit iba ang nangyari sa loob ng 1 buwan. Tuluyan na ngang lumobo ang kanyang tiyan, ngunit ang mga katrabaho niya ay sinasabing napaka-slim nga raw niya. Hindi na mapakali si Lucille. Bakit tila siya lang ang nakakakita sa paglaki ng kanyang tiyan? Mabuti sana kung ilusyon lamang talaga niya ang lahat, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang katawan. Nararamdaman niya ang pagbigat niya at pagkahapit ng kanyang balat. Naiilang na siya at nahihiya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nagkaganoon lamang naman siya magmula nang siya ay magbalik ng Maynila, pero nasa probinsya ang lunas sa kanyang kalagayan at baka alam ni Emiliano. Dali-dali siyang bumalik sa probinsya. Ang sistema ay hindi na siya nagtungo sa bahay ni Tia Paz at sa halip ay dumiretso na siya sa tagpuan nila ni Emiliano at himalang naroroon ito at tila baga naghihintay sa kanya. Sabi ko naman sa iyo babalik ka kaagad. Nakangiti nitong wika. Noon ay halo-halo na ang nararamdaman ni Lucille. Takot, pagkalito, galit. Anong ginawa mo sa akin, ha? Ano ka? Ano itong nasa tiyan ko? At bumuhos sa kanyang ala-ala ang sinabi ni Tia Paz na marami raw kababaihan sa lugar na iyon ang nabubuntis na mga maligno, engkanto at kapre. Nag-unahan sa pag-agos ang kanyang mga luha na tila umalon ang tiyan niya nang hawakan pa iyon ni Emiliano. Ito ang aking bagong bunso. Anito sa mas malalim na boses. At pagkasabi nun ay isa-isang nagsulputan sa paligid nila ang hindi niya mabilang na photocopy ni Emiliano. Salamat sa pagpapahiram ng iyong bahay, bata. Anas nito sa kanyang tenga. Halos masuka si Lucille nang maamoy ang tabako sa hininga nito at nang kanyang lingunin ang lalaki ay ang imahe nitong saglit niyang nakita noong sila ay nagtatalik ng bagong taon ang siya nang bumulaga sa kanya. Ang nanlalagkit na taong grasa na may malapad na ilong, maitim at magaspang na balat, makapal at dikit-dikit na buhok at malalakit na ninilaw ng ngipin.
Tumaas din ito ng ilang talampakan at ilang sandali pa ay ganoon na rin ang itsura ng mga photocopy nito. Kapre. Isang kapre pala ang kanyang macho guapito papi chulo na siya lang ang nakakakita. Ang tindera at maging si Natalia ay nakikita ang nanlilimahid nitong itsura. Kaya pala pangit na pangit ang mga ito kay Emiliano. Gayon na lamang ang tili ni Lucille na siya pang bumasag sa katahimikan ng kagubatan.